So time ito para magkaroon ka ng clarity tungkol sa isang pangyayari sa nakaraan. Nakita ko sa judgment card, sign ito ng awakening. Sa time na to, may closure na mangyayari. Close ng old chapter. And yung closure na yon, hindi na kailangan na masyadong big na pag-uusap. So may possibility kung lumadaan ka sa heartbreak. Time ito para pag-aralan yung nangyari sa nakaraan. Possible may tao na nalulungkot sa closed chapter. May tao pa rin nakakaalala sa'yo. Naisip ka palagi. Tayo sa'yo ng card. Hindi mo naman kailangan gawa ng final decision. Kung meron kang mabigat na problema, hindi kailangan magmadali. And kung may mga bagay na kailangan mo na i-let go, yes, makakabuti sa'yo i-let go. Hindi mo na kailangan ipaliwanag ang sarili mo. Kung may mga nakaka-stress na nangyari sa nakaraan, let it go. Para si Elsa sa Frozen. Baka kasing sa movie na yon, diba? Feeling niya hindi siya ma-accept kung sino siya as a person. So, kailangan niya paliitin yung sarili niya. Kailangan niya ikulong yung power na yon. Para lang maging komportable yung mga tao sa paligid. Hindi sila matakot. Kaso siya naman yung unti-unting parang nahirapan sa loob. So yung week na to, ganun yung pakiramdam ng energy mo. Alam mo na meron kang big potential. Iba sa inyo, feeling mo may calling ka. Or feeling mo matagal na to. Feeling mo tong life na meron ka is something na hindi na to yung gusto mo. Yung gusto mo na i-close ang chapter and mag-start ng bago. Doon sa movie, dumating talaga sa point na in-isolate niya yung sarili niya. So, makakatulong sa'yo yung isolation. Magbigay ka ng time sa sarili mo na pag-aralan. Kung may pressure na gagaling sa pamilya mo, sa mga tao sa paligid mo, ay kung marami sa mga wishes mo, hindi mo pa talaga maabot. Pakiramdam mo pa, ang layo ng pangarap ko. Bigyan mo time sa sarili mo para mas makilala mo sa sarili mo. And let go. Yung pressure, let go. So time ito sa'yo na i-assess mo yung mga plano mo. Long-term goal. Yes. Ay kung may mga nakasanayan ka ng mga ginagawa araw-araw na hindi na nakakatulong sa'yo, wala masama na ayusan. So makatulong sa'yo routine. Magkaroon ng sinusunod na routine. Kung may mga something na off na sa routine, wala masama na baguhin na siya. And pag-aralan mo, saan ba worth it ibigay ang energy ko? Isa kang tao mayroong big potential. Pero sayang yung energy mo kung ilalaan mo lang siya sa mga sitwasyon na hindi naman nakakatulong sa long-term goal mo eh. Ang payo sa'yo, pagdating sa mga tao sa paligid mo, tingnan mo yung pattern. Obserbahan mo sila. Tingnan mo yung mga ginagawa nila. And kung feeling mo hindi na to yung life na gusto ko, then wala masama na magsimula ulit. So sa time na to, kung ano hindi naka-align sa purpose mo, kusang mawawala. Pag sinabi natin kusang mawawala, pakiramdam mo, nagpo-fade away sila. May mga bagay na matagal mo na dapat ni-let go. So kung let's say lang, nag-hold on ka dito sa person na to na nag-iisip sa may tao na nag-iisip siya palagi. Kung let's say lang na feeling mo wala siguro kaming pag-asa ng person or close chapter na ito, wala masama i-let go. Yung Ten of Cups card ito ng family. So mahal ka sa yung family. So may possibility, may mga family members na tumatakbo and humingi ng tulong sa'yo. Or kailangan mo support ng family mo. Kung dumadaan ka sa mahirap sa week na to, yes. Always tingnan natin family natin. Minsan busy lang naman family members pero yung love naman always nandun. Isip ka din nila, nag-aalala sila sa kalagayan mo. Yung Five of Cups card ito yung mga bagay na nagde-drain sa'yo. Ito yung mga luha. Ano mo yan? Mga pinagdaanan mo sa nakalipas na hanggang ngayon nandito pa rin.
Sa week na to, pagkakataon to na mag-healing ka sa masakit na nangyari. Kung kagagaling mo lang sa separation, breakup, then week ito na ibigay mo sa sarili mo. Sabi ko nga, magkaroon ka ng time sa sarili. Very fiery kasi Aris. Na pag may problema, solve na natin. Focus ng week na to sa'yo is more yung emosyon mo. Take care of yourself. Yes. Sit spot. Alam mo yun? Focus sa health. I shout out kay Ma'am Diana. Yes, shout out sa'yo. Sana mapanood mo tong video na to, Ma'am Diana. Shout out ko si Ma'am Diana kasi binigyan niya ako ng bathtub eh. Oo. Regaluhan niya ang bathtub. Nasa bathtub tong si Five of Cups, naalala ko lang. Hindi man kailangan bumili ka ng bathtub and umupo ka doon and doon ka mag-release ng emotion. Hindi naman. Hindi man kailangan. Kahit sa ang place, kahit sa room, kahit sa sofa, yan. Ang mahalaga, be there for you. Huwag mo abandonahin ang sarili mo. Nine of Cups dito, ganito tsura kapag tapos ka na maligo. Buti na kita. Parang katapos lang, no? Alam mo, parang pakiramdam ko sa energy mo. After nung Five of Cups, eto ka na, Nine of Cups. So, meaning, feeling refreshed. It's possible sa week na to, may mga problema darating na parang feeling mo na didrain ka and then kailangan mo ng time para i-center energy mo. Bago mag-close yung week, makapil ka na feeling refreshed. Nagkaroon ka ng clarity sa problema mo. Kung may mabigat kang problema, then i-claim mo, masasolve na yan. Sa week na to. Kung may mga nangyari sa nakaraan na nagkukos sa'yo ng takot, like fear, i-claim mo na pag naligo ka, nag-isip ka ng positibo, maka-cleansing yan. Cleansing yung mga energies na yan. Makatulong sa'yo yung water therapy. Possible, may connect ka sa isang water sign. Kung sino man yung water sign na yun. Mataas mga water signs kasi ang daming cups sa reading mo Pa-prioritize mo sarili mo sa week na to. And yung tao na yon, kung di siya magbabago, pwede ka magkaroon decision na i-close na yung chapter. So may tao na itatry niya i-prove ang sarili niya sa'yo. Ang decision kung itutuloy mo pa yung connection or hayaan mo pa siya sa life mo is na sa'yo. Ang payo lang ng card, protect mo yung energy mo. Kung feeling mo na didrain ka na, kung feeling mo hindi na to para sa akin, wala masama na i-close yung chapter and i-assess mo ulit yung mga plano mo. Tingnan mo ulit yung mga ginagawa mo and ayusin kung anong dapat ayusin. Sa paningin ko, maraming Aries sa time na to, may mga changes na pwede mangyari sa family. Pag saan changes na mangyari sa family, pwede yung family members na punta na sa ibang place, aalis. So, pero may lungkot. Yung pag-alis mo, paglipat, relocation. Yung kung may family member ka na, let's say, mag-abroad, aalis, or mapapalayo, then medyo may sadness lang ng konti. Kung sa work ito, may mga friends na pwedeng lumipat na ng work or ikaw na mismo ang lumipat and merong lungkot na nandun. Yung kung nasa ibang bansa ka and then matatapos na yung kontrata mo, then possible merong lungkot na kahalo siya. Sa part tinuring mo ding family members yung mga kasama mo sa work. Umangat na may taong nag-iisip sa'yo. So, possibility na reconciliation sa isang tao na love mo is nandun, mataas. Dahil yan ibig sa inyo, hindi mo na babalikan yung person. Ibig sa inyo, babalikan mo yung person. As long as napatunayan niya yung sarili niya. Sa'yo. Ito na yung week na reconciliation. Or kung hindi na talaga kayo okay, ito na yung week na i-close na yung chapter and mag-move on na sa next. Na walang daladalang sama ng loob. Pero wala na ako add sa reading. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate. And if gusto mo ng personal card reading from me, email mo lang ako sa email address ko, lalisataro@gmail.com, or pwede mo din ako i-DM. May magdi-DM sa'yo. Pwede mo din ako i-DM sa Messenger. Hanapin mo lang yung Facebook page ko, Lalisa Taro, and inbox me.
chat mo ko doon. I'll see you again on our future readings. Namaste.